Okay, class, good morning. So, topic natin ngayon ay non-rectangular sections. So, sabi na iba, mahirap daw ang non-rectangular sections, pero tingnan natin kung talagang mahihirap. So, ang non-rectangular sections ay orientation para sa topic na T-beams. So, yung T-beam, syempre, basically, hindi rin ito rectangular kasi nga, hugis T. Kaya lang, mahalaga na matutunan natin yung principle ng non-rectangular section kasi ang difference sa kay T-beam, bagamat si T-beam ay isang non-rectangular, may governing code kasi para kay T-beams. So, para ma-practice natin yung principle para isolve si T-beams, kailangan natin pagdaanan muna si non-rectangular. So, discuss natin class. Dito, meron tayong non-rectangular beam na merong bars in layers kasi ayan mapapansin mo meron tayong bars sa layer 1 yung mas mababang layer, meron tayong bars sa layer 2. So since meron tayong layer dyan, kailangan natin silang isolve yung effective depth nila separately. Tapos since given naman yung number of bars natin, ayan 5 na given din yung bar diameter natin, so solvable yung AS, so obviously ito ay analysis. So i-analyze natin yung moment capacity nung non-rectangular beam natin. By the way, credits nga pala ito sa Esplana Engineering Review Center. So, yung problem na to ay galing sa kanila. Galing ito nung time na nagre-review ako. So, discuss natin class. Ang procedure natin, since ito ay singly reinforced, at sabi nga sa inyo discussion natin, ang solution na binigay ko sa inyo, no, yung summation force is horizontal, tapos yung pag-check ng Fs, tapos yung summation ng moment, ito, ang turo ko sa iyo, ito ay para sa singly supported, sa singly na beam. So, singly reinforced beam, mapapansin mo, ito ay singly reinforced beam kasi meron lang itong bar sa tension side. So, singly reinforced pa rin ito. Sabi rin sa discussion doon, yun ay for any type ng beam or any shape pala, any shape ng beam. So, ibig sabihin, yung solution na to ay pwede rin doon sa, pwede rin dito sa topic na to. So, check lang natin ha. Computein muna natin si D1 at si D2 kasi ay gagamitin natin sila sa computation. So, para ma-compute, si D1 natin, D1 ay equal sa, ang total height ng beam natin is 700. So, 550 plus 150, 700. So, 700 minus concrete cover, 60. So, ang concrete cover natin, mula sa extreme fiber, papunta lang doon sa face ng bar. Since hindi ka binigyan ng stirrup, so yung concrete cover natin, i-assume natin na hanggang doon na sa face ng bar. So hanggang doon lang si concrete cover. Kailangan pa natin yung kalahati ng bar natin. So ang effective depth natin D1 ay 700 minus 60 sa concrete cover minus 28 over 2. Ito ay equal sa 700 minus 60 minus 14. So, 626. 626. So, for dito naman, dito ay equal sa, binigay yung distance, center to center distance ng dalawang bar natin. So, hanggang dito, ang nakuha natin ay 626. So, para makarating ka hanggang dito, yung dito natin ay magiging 626 minus 80. So, ito ay equal sa 626 minus 80, 546. So, 546 mm. Ngayon, binigyan din tayo ng mga area ng steel natin sa first layer natin. So, A1 natin, tsaka A2. So, yung A1 natin, gawin na natin AS pala, AS1 tsaka AS2. So, ang A1 natin, pi over 4 times 28 squared times tatlo yung nasa unang layer, so 588 pi. 588 pi. Yung isa naman, pi over 4 times 28 squared times 2. Ito ay 392 pi. So, meron tayong AS1, AS2. Since given na si F prime si natin, so computing na rin natin siguro sa beta factor. Alam na naman natin formula ni beta factor. 0.85 minus 0.05 divided by 7 times 34 minus 28. So, ilan yan? 0.0.80714. Yan yung beta factor natin o witness coefficient. So, kompleto naman na ata.
gawin natin yung solution natin. For general solution, class, summation force horizontal is equal to 0, C equals T. Ang nakasanayan natin ay 0.85 F prime C A B equals AS FY. Pero take note na sinisimbolize nung AB na to ay area ng concrete. So, since hindi ito rectangular yung beam natin, hindi uubra na ito. So, babalik tayo sa pinaka general na solution nito. So, si AB, gagawin lang natin, since si AB pala ay area ng concrete for rectangular section, so ito ay magiging AC na lang. O yung AC ay, ang ini-stand dyan ay area ng concrete. So, compute natin, 0.85, F prime C natin ay 34, tapos AC equals AS natin. Ang AS natin, since dalawa ito, kasi meron tayong first layer, tsaka second layer, so si ASFY natin, papalitan din natin ng pang-dalawang layer. So ito ay magiging T1 plus T2. So si T1 natin, magiging 588 pi multiplied na 415 plus 392 pi multiplied by 415. Since 415 yung ginamit natin, so lagay natin dito, assume steel will yield. So parehas na layer na yung tinutukoy natin na parehas mag-yields. Kasi may chance na may mag-yield dito, may chance na hindi ito mag-yield. So dapat yan kay parehong kino-confirm. So 588 pi times 415 plus 392 pi times 415, 127,685.732. So, si area ng concrete natin ay equal sa, divided by ito sa 0.85 times 34. So, ang area ng concrete natin ay 44,210 square millimeter. Tandaan na ito ay hindi pa final answer kasi ito ay based pa lang sa assumption natin na mag-yield yung bakal. So, kailangan pa natin i-confirm. Kaya lang, kapag nag-confirm tayo, so since dinerive natin yun sa strain diagram, so pwede siyang gamitin kahit sa non-rectangular, yung 600D minus C over C. Kasi itong dinerive yun sa strain diagram. Wala namang kinalaman yung shape doon sa strain diagram natin. So, since kailangan natin si C, kailangan din natin palitawin muna si A. So, paano natin palilitawin si A? Tandaan na si A ay for general solution din, kaya si A kahit non-rectangular ay magagamit pa rin natin. So, ang required steel concrete area natin ay 44,210 para mabalance niya yung dami ng bakal natin. Assuming na mag-yield yung bakal natin, so kailangan lang natin muna i-prove. So, para ma-compute natin si A, kailangan nating hanapin kung nasan si A. So, paano gagawin? Ang hindi natin alam ngayon, class, oo, ito yung required area ng concrete natin, kaya lang hindi natin alam kung nasan dito si A. Nandito ba sa portion na to? Kung nasaan yung pagka non-rectangular niya? O nandito sa portion na to? Doon sa may portion na pantay-pantay na yung base which is rectangular. So, yun ang kailangan natin ma-prove. So, para malaman natin kung nasan talaga si A, compute natin yung area na ito, class. So, yung area na to. Kapag na-compute natin yung area na yan, at yung area na lumitaw, yung area nito, kung yung area nito ay mas malaki sa area na to, ibig sabihin yung A natin within dito sa trapezoid. Pero, kung yung area nito ay mas maliit sa area na to, ibig sabihin yung A natin nandito sa portion na to. So, compute natin yung area muna nung natin na trapezoid. So, yung area nung trapezoid natin, yung pagka non-rectangular niya, so, pwede nating kunin ng area ng trapezoid, pwede rin na rectangle, triangle na maliit. So, pwede rin naman na rectangle na buo minus triangle na maliit. So, bahala ka, class, kung paano mo solven. So, gawin ko na lang siguro 350. Yung buo ito, 350 times 150 na height. Minus yung area ng triangle ko, 1/2 times 150. So, 350 yung buo, 150 yung 350 to, 150 to. So, ibig sabihin ito, 200. So, 150 times 200. Yung area ng trapezoid natin
ay equal sa 350 times 150 minus 0.5 times 150 times 200. So, ito ay equal sa 37,500. So, ito ay area nung shaded portion natin na to. So, mapapansin mo, yung area ng trapezoid ay less than area ng concrete natin na required, AC required. So, since mas maliit ito sa 8, yung sa trapezoid natin, so, ibig sabihin, kailangan pa natin gumamit ng area sa portion na to. So, palitawin natin, class. Since mas maliit yung trapezoid natin kaysa sa AC required natin, ibig sabihin, nandito sa portion na to, yung area natin. So, hanapin na natin, class. Nandito pala si A natin. Ito si A. So, paano ko computein yun, class? Yung area total natin, AC, ay equal dapat sa area nung trapezoid natin, yung color yellow, multiplied by plus yung area natin na to in blue. So, gawin natin. Area ng trapezoid plus, so ano yung area ng blue natin? 350 yung base multiplied by, kung itong portion na to ay A, tapos yung portion naman na to, ito, ay 150. So, ibig sabihin, yung natira na yun ay A minus 150. So, ibig sabihin, yung portion na to, ito, ay A minus 150. So, gawin natin, A minus 150. So, masasolve natin, since may area tayo ng trapezoid, may total area tayo ng concrete, masasolve natin si A. So, si A natin ay 44,210 equals 8 ang trapezoid natin, 37,500 plus 350 times A minus 150. So, area lang naman ng rectangle. So, solve natin. Si area ng, yung value ng A natin is 169.171 millimeters. So, may value tayo ng beta factor. Beta factor natin ay 0.80714. So, 169.171 divided by 0.80714, 209.593 millimeters. So, meron kang A, meron kang C. Kaya lang, lahat ito ay based pa lang sa analysis na yung mga steel natin ay mag-yield. So, i-prove muna natin. So, makapapansin mo, wala naman halos binago sa solution. So, ito pa rin, sinusunod pa rin natin yung pattern na summation force horizontal, check FS, tapos summation MU. So, ang pinagbago lang niya, kailangan lang natin hanapin nasa si A kasi non-rectangular na. So, hindi na ito straight na area, na rectangular lang. So, hindi ito straight na shape. So, dapat i-consider natin yung pagiging non-rect niya. So, solve natin. Sabi natin, parehas na nag-yield. Ina-assume natin na parehas na layer ay nag-yield. So, check natin. Check FS1 muna. So, FS1 ay equal sa 600 D minus C over C. So, ito pa rin yung ginagawa natin talaga. 600 multiplied by yung effective depth natin for D1 ay 626 minus C. So, yung C natin ay 209.593 over 209.593. So, solve natin. Si FS1 natin ay 1192.045 megapascal. So, ito ay greater than greater than 1,000 megapascal. Ibig sabihin, nag-yield ito at tension controlled. So, yung isa naman, dagdagan natin area, kinapos tayo. Uy, hala ka, class. So, daling ko na lang dito kaysa galawin ko pa yon. So, si FS natin, FS2, check FS2, check FS2. FS2 ay equal sa 600. So, similar triangles lang naman ito. So,
D natin, imbis na D1 ito, so dito lang ito, D2, lagay natin dito D1, minus C over C. So si Fs2 natin ay equal sa 600, yung dito natin ay 546 sakto lang pa 546 minus 209.593 over 209.593. So si Fs2 natin ay equal sa 600 times 546 minus 209.593 over 209.593. So, lalabas na Fs2 natin dito ay equal sa 963.03 megapascal. So, greater than Fy, ibig sabihin nag-yield. So, tama yung assumption natin kasi ang assumption natin kanina, nag-yield yung AS1, tapos nag-yield din yung AS2 natin. So, na-prove natin, si AS1 natin ay 1192, so greater than 1000, therefore nag-yield ito. Tapos isa naman si 963, greater than Fy, then nag-yield din ito. So, ang tanong na lang class, since na-prove na natin so far na tama yung solution natin, ang tanong na lang natin, anong reduction factor ang masusunod? So, mapapansin mo rito, si Fs1 natin ay 1,192. So, ito, tension controlled region. Dito naman, si Fs2 natin ay greater than Fy pero less than 1,000. So, in between ito ng Fy to 1,000, therefore, transition region. So, ano ang masusunod? Ang mag-govern dyan class, tulad ng discussion natin sa doubly, ang mu natin kasi ay equal sa reduction factor mn. So, hindi ito mu equals reduction factor 1 mn1 plus reduction factor 2 mn2. So, hindi naman ganito yung solution. Ibig sabihin, since ito yung solution, iisa lang yung value ng reduction factor. So, mali, nakuhanin natin yung kabila na ito ay 0.9, tapos ito naman ay reduction factor ng transition. So, mali itong solution na to ha. Kasi hindi naman ganyan yung sinabi ng code natin. So, sabi ng code, ang ultimate moment daw ay reduction factor multiplied by nominal moment. So, dapat pala, palitan muna na si nominal moment, tapos si reduction factor. So, para ma-finalize natin, anong reduction factor ang gagamitin, ang nasusunod po dyan ay yung pinakamalayo na bar, na tension bar. So, ito yon. Kasi, alalahanin mo class, nung tinuruan ka ng singly reinforced, ang kinukuha mo lagi ay yung farthest na D natin. So, yung location ng tension bars natin nung hindi pa na-introduce sa'yo si layers. So, kahit na magkaroon na ng layer dyan, hindi natin ina-assume na magkaiba yung reduction factor nito kasi ang sabi lang naman ng code, ang mu daw ay ultimate moment. Ang mu o ultimate moment pala ay reduction factor mn. So, dapat isa lang yung value ng reduction factor. Since ito yung sinabi ng code na effective depth, dapat sa pag-compute niyan, ito rin ang masusunod, yung mas malayo ha. So, sabi ng iba, binabarignon daw po ito. Ito ay babarignon dito. So, ang centroid niyan daw gagawin dito. So, mali ring class na ibarignon yung effective depth. So, hindi natin ginagawa na ibarignon. Ang tama dyan ay pinaghihiwalay talaga. So, hindi ito ibabarignon dito sa gitna. Sa kadahilanan na since yung reduction factor natin ay affected siya ng effective depth natin, so possible na kapag dito sa portion na to ay certain value ng D, so possible ito nasa tension controlled region. So kapag in-adjust mo ito, nag-varignon ka, napunta na dito yung effective depth na gagamitin mo kasi sabi mo i-varignon dapat. So ang possible na mangyari, yung reduction factor mo hindi na mapunta sa transition region. So let's say nung before ko i-varignon, ito yung FS1 ko. Ngayon, nung nag-varignon ako, ang lumabas na sa akin na FS2 ay ito. Nakikita mo yung epekto ng effective depth. So, mali na, i-assume natin na kailangan itong ibarignon. So, hindi ito binabarignon class ha. Ito. Kasi, isa pang dahilan, ba't hindi binabarignon ito? Dahil dito sa portion na to, possible na yield yung bakal. At sa portion na to, possible na hindi yield yung bakal. Since magkaiba sila ng stress na na-experience, so hindi talaga applicable si varignon. So, dapat ito, hiwalay talaga natin tinitake at ang governing na reduction factor talaga yung mas malayo, which is yung FS1 natin. So, computin natin si MN. Since yung reduction factor natin ay nasa tension control region, so automatic 0.9.
So, si MN natin ay equal sa AS1 natin. So, AS1 natin, 588 pi. 588 pi multiplied by yield yung bakal natin. So, 415. Multiplied by yung D1 natin. So, D1 ay 626. Minus yung A natin na 169.71 over 2 plus AS2 natin 392 pi times 415 times 546 minus yung A natin na 169.171 over 2. So may lalabas na value dyan, class, tapos yung lalabas na value dyan, mali. Bakit? Kasi tandaan mo, yung formula na to ay for rectangular section. Since non-rectangular ka na, yung area ng, yung point kung saan nag-a-act, yung force ng concrete natin, dapat gumalaw na. Since yung total portion, yung total area ng concrete natin ay ito na. So, tingnan mabuti yung screen, yung shade na green na to. Since ito na yan at non-rectangular section ito, so yung area kung saan nag-a-act yung concentrated load ng concrete natin o yung equivalent point load niya, wala na sa gitna. So, hindi na ito magiging A over 2. So, mali na yung solution. So, paano gagawin pag non-rectangular na? So, kailangan nating i-varig nun. So, palitawin natin. Ulitin ko, yung solution po na to, mali. Kasi, ina-assume natin dyan na rectangular pa yung section, hindi na nga rectangular. So, kailangan nating i-varig nun. So, sabi ng varignon natin, ang sabi niya ay total area ng concrete ay equal sa multiplied by yung barred wire niya o distance from a certain axis ay equal sa summation ng mga area ng concrete natin, summation ng AN multiplied by mga respective barred wires nila. So, ang area ng concrete natin na required ay 44,210, 210 multiplied by barred wire. I-define lang natin na si barred wire po na to, ang kino-compute natin na barred wire ay yung distance, ito. Yung kino-compute natin na barred wire ay ito. Ito po yung barred wire natin. Yung distance mula sa extreme compression fiber para kapag nakuha natin si barred wire, so yung effective depth minus barred wire, lilitaw na yung mga moment arm. Kaya ganun natin iti-take ito. Kaya dun tayo sa extreme compression fiber, dyan tayo nagkaroon ng axis na reference. So, compute natin. Tandaan na yung barred wire natin ay mula sa extreme compression fiber. So, equal ito. Saan? So, yung area natin na isa, yung trapezoid natin, since mahirap pa o ba possible na sa actual quiz hindi naman natin alam yung centroid ng trapezoid, so pwede natin gawin, kuhanin na lang natin yung area nito nung buong rectangle, tapos yung barred wire niyan, syempre yung gitna lang, tapos i-less na lang natin yung area nitong triangle na to, ito. Tapos yung centroid din yan, kasi alam naman natin, since basic lang naman yung rectangle, tsaka yung triangle na shape, so alam natin yung mga barred wires niyan, so mas madali yon. Kaysa, kung kabisado mo naman yung area ng trapezoid, tsaka yung centroid ng trapezoid, so wala rin mang problema. So, area ng rectangle natin, syempre ang height nun ay yung A natin, ang value ng A ay 169.171, 169.171. Ang base nito, ang base ay 350 times 350. Tapos yung barred wire nito, syempre 169.171 over 2. Tapos, minus yung triangle natin, so 1/2 times 150, yung height ng triangle times 200, yung base ng triangle. Tapos yung barred wire nito, syempre, kung ito yung triangle natin, so, teka lang, drawing lang natin. Kung ito yung triangle, ito. So, kung yan yung triangle natin, yung centroid niya na ito. So, since 150 ito, syempre ang centroid niya ay 150 divided by 3. So,
150 divided by 3, 50 yon. Mako-compute natin si barred y. Barred y natin ay equal sa 169.171 times 350 times 169.171 divided by 2 minus 0.5 times 150 times 200 times 50. Divide natin sa 44,210. Ang lilitaw natin na barred y ay equal sa 96.3179, so 32 millimeters. At dyan na natin mako-compute yung nominal moment. So nominal moment natin ay equal sa yung AS natin, AS1. So 588 pi. 588 pi, kasi ang nagpamali lang sa atin kanina yung moment arm. So 588 pi, since reduction factor natin 0.9, automatic yield bakal 415. D1 natin is 626. Tapos yung distance ng, tignan mabuti class, yung barred y natin na compute natin ay ito. Mula sa extreme compression fiber papunta rito. So ito yung, ito yung barred y natin. So since yan yung barred y pala natin, so yung natira na to, papunta rito, ito yung D1 minus barred y. So yung isa rin, ganoon din, same manner lang. So yung mula dyan hanggang dito naman, magiging D2 minus barred y. Kasi ito yung mismo na to, ito yung barred y. So, kasi ganoon nating tinake yung axis, dun, ang reference axis natin yung galing dito. So, gawin natin, moment arm niya, 626 minus yung barred y natin, 96.32. Tapos, yung isa pa, plus yung 392 pi, multiplied by 415. Yung dito naman natin ay 546 minus barred y din, 96.32. So, mas-solve natin si nominal moment. Nominal moment ay equal sa 588 pi times 415 times 626 minus 96.32. 626 minus 96.32 plus 392 pi times 415 times 546 minus 96.32. So, mas-solve natin. Ito ay equal sa 635.8786, so 879 kilonewtons meter. So si mu natin ay equal sa reduction factor Mn, equal ito sa 0.9 multiplied by 635.879. Ang mu natin, o ultimate moment capacity ng beam ay 0.9 times 635.879. Ito ay equal sa 572.2911 kilonewtons meter. So ito yung final answer natin class for problem number 1 ng non-rectangular section.